mag-asawa, malungkot masaya, halika dito ka. Gagamayan ka namin, sabihin mo sa amin, kami na ang bahala, pag-usapan yan natin, masusolusyonan natin problema mo. Kaya sabihin mo sa amin ang lahat, ano ang drama mo. Same pero iba! Oy, 5:35 na mga bangga. Grabe, napakabilis ang oras. At kamusta naman ang mga naka-ready na? Naghihintay lang ng alas 6 para umalis na ng kanilang opisina. Ay, ganyan yung mga gusto natin. Yung talagang waiting na lang tayo, Nobi. Yung tipong mga ilang ano na lang, yung ilang tok-tok na lang ng orasan. Oo. Merong iba dyan talaga, no? Yung hinintay na talaga pag sakto, uwi na kagad. Truly, ay ganyan talaga ang buhay. Kasi hindi tayo pwedeng mamatay na puro work. Tama. Kailangan din natin, syempre, partner, kapiling ating pamilya, no? At dapat lagi tayong pag-uwi tayo ng galing trabaho, di ba, uwi tayo ng bahay, dapat laging excited. Yan, paano yung excited? Yan na. Who's your mommy? Who's your mommy? Ay, di totoo. Alam mo, malaking bagay yun kapag uuwi ka ng masaya. Kasi, di ba, naalala nyo, lalo yung kapanahunan natin, medyo pagod ang mga parents natin. Yes, pag uuwi sila, yung talagang ramdam mo yung pagod nila. Yung tipong yung madadamay ka na, syempre, kakabahan ka, no? Pagdating, may itulo nito. Maghugas ka na ng pinggan, nandiyan sila mami, daddy. Pero kung papansin mo, kapag umuwi ka ng, yung masaya, wala kang inintindi problema, kumbaga parang excited ka makita yung pamilya mo, mga anak mo, para ramdaman nila na, sobrang sobrang saya. Totoo. Kapag ikaw ay malungkot umuwi ka, pansin mo, ang tahimik ng lahat. Uy, totoo yan. Tahimik, diba? tahimik Nadadamay ang lahat. Tama. Kaya kung ikaw ay pagod ka lang, huwag mo idamay lahat. Tama, oo. Tsaka wag sasama yung trabaho sa opisina. Magpanggap na lang tayo na masaya pag uuwi. Ayan. Kahit may problema. Hindi, totoo naman, di ba? Parang hindi na rin problema rin yung mga kasama mo sa bahay. Mahirap naman yun, syempre. Parang pag uuwi ka, kailangan nakagaya na lang. Kaya nakita, yung halata. Ay, gano'n. Mami, bakit pilit? Pero minsan nakakadala rin yun, di ba? Mag-iiba na yung takbo ng buhay mo kapag pinilit mo. Totoo. Pero ganito lang, kapag ikaw malungkot, eto na, may announcement tayo sa mga castig natin. Yan ang kailangan natin. Eto, baka dito, hindi lang yung ngiti mo, baka abot hanggang tenga pag ito'y na-try mo to. Ay, truly. Siyempre, pag nalaman mo na, dahil dapat handa ka sa mga, next level lang saya ng paborito nating partner na sports. Yan, ano ba yan? Eto na, paniguradong enjoy ang bawat laro mo, mga casting. Yung pinakamalupit na sports betting platform partner ng Arena Plus. Eto naman, ikaw ba naman may mga sikat na mga endorsers na, yung mga kilala natin sa larangan ng basketball. Ayan, sino-sino yan? Siyempre, walang ibang kundi si Scottie Thompson from Barangay Ginebra, San Miguel of PBA. At hindi lang yan, kasama rin ang phenomenal Phil-Am basketball star na si Jordan Clarkson. Bongga. From Utah Jazz of NBA talaga naman, partner, no? Yes, I Panalo. love it. Panalo ka talaga dyan. Pero eto, mas panalo ka, partner. Dahil meron tayong official jingle. So habang naglalaro ka dyan, meron patugtog. Ay, pampaano yan, ha? Pampabuenas din yan. Correct. Alam mo ba ito? Ito yung Halina sa Arena ni Glock 9. Gusto mo mapakinggan? Let's go. Ito yun. Sa Arena Plus. Astig sa sports. Astig sa sports. Yes, astig ka talaga sa sports. Pero ang tanong ng bayan, Sheena, Jimbo, bakit nga ba Arena Plus ang go-to platform ng mga sports lover? Abay, napakadali lang pong sagutin yan. Dahil bukod po sa legal, secured po ang gaming environment dito sa Arena Plus dahil lisensyado po tayo ng PAGCOR. Yan ang importante. Hindi para, po nakakatakot laruin. Iwas scam. Ang daming mga scam ngayon sa online. Iwas manloloko tayo, B. At ang pinakamaganda pa dito, partner Sheena, pwede mong stream ang live games ng local at international sports properties via web or pwede rin sa mobile app. Yun. Iba talaga. Syempre, convenient ang galawan. Pagdating sa Arena Plus, mga kastig, Petix lang ha? Petix ka lang. Ang transactions na kahit anong sports, sports bets. Ay, talaga buwan. Petix lang talaga. Napakabilis ng transaction talaga. Sobrang bilis talaga. Sobrang dahil bilis. eto, updated ka po sa lahat ng latest score sa libu-libong klase ng laro. Mapa-basketball yan, soccer, volleyball, lahat na ng mga may balls. Pwede. Pwede. Fishball.
baseball. Baseball, di pwede yung partner. Pagkain yun. Pasok tayo Habang dyan. naglalaro ka, Ayan, pwede mong kainin yan. At ang pinakaastig po sa lahat, ang Arena Plus, ang official sports entertainment gateway ng PBA and official gaming partner din ng PVL, STL, EASL at MPBL. And it is also the official sportsbook partner ng recent FIBA 2023 Basketball World Cup. Ibang klase. Kaya mga kastig, ano pang ginagawa nyo? I-download nyo na. Ito kung makikita nyo lang mga kastig, meron na talaga tayo dito. Ako partner Ewan ko lang kay Toby. May ano mo ba to? May screenshot? Ay, may screenshot. Nag-download na Masusun yan. mo ba to? Toby? Ano yan? Kung masusun lang nila to, ayan Ayan. Siyempre, Arena Plus yan eh. Alam na, umpisahan niya mamaya. Kaya ano pang ginagawa nyo? Siyempre, i-download nyo na. Available na to sa App Store at Google Play ang Arena Plus. At pwede rin mapanood to, mga kastig sa arenaplus.ph sa Arena Plus. Astig sa sports! Yay! Kaya malay mo, ikaw na maswerteng mananalo. Mamaya mag-download ka na, ha? Iba talaga. Baka dito gumanda ang buhay mo. Truly. Ang tanong ngayon, partner, sa Eto ating na. drama. Hindi ko alam kung gaganda buhay ninyo, Ano bang magandang balita? Magandang balita ba yan? Pero eto, total, kanina basketball, nabanggit natin sila Scotty, no? Eto ngayon, ang usapang basketball tayo, friend. Ayan, yan. So, ang reklamo dito ay, nangyayari ito sa mga barabarangay eh. So, merong liga, may paliga sa isang baryo. Napapanood nyo yan? Correct, pero ang problema nito, ito ay mga balikbayan lang. Ibig sabihin ng balikbayan, hindi taga-imang bansa ha. Yung mga lumipat ng Maynila, nagpunta ngayon sa probinsya, bumalik uli, ganyan. Ngayon, ang tanong nila, hindi ba bias yun? Kasi yung referee ay taga doon mismo sa baryo. Okay. Ngayon nagkaroon doon ng resulta. Maraming nagko-call out doon sa referee dahil nga mali daw, hindi raw malinis lumaro. Pabor doon sa taga doon mismo, taga baryo. Ngayon tanong nila, ano yun, unfair naman nun tapos sila yung nanalo. Di sana hindi na lang kami nagpunta dito. Dapat daw yung referee ay hindi taga doon sa lugar na yun. Eto, naghihimutok ngayon yung referee. Ang sinabi, hindi naman daw siya bias. Hindi porket taga dun siya, hindi na siya malinis tumrabaho. Sino ngayon ang dapat panigan? Silang mga taga Maynila o yung mga taga doon sa probinsya? Normal na nangyayari yan talaga. Kung taga-lugar mo, ang tawag dito partner luto eh. Okay. Diba kasi nga yung referee kalugar nila, kabarangay nila. Oo. So parang nangyayari kakampihan. Siyempre yung lugar nila. Ayun nga. Yan din ang tanong ko eh. Ang hirap din kasi ng ganyan. Lalo na pag halimbawa kasi sa barangay, minsan pag kakilala mo, iisipin mo kagad, bias. Mahirap na ito, bias yan. Lalo na, kung kukuha lang kayo ng mga, syempre, palaki ang liga to lalo sa mga barangay, laban-laban yan. Kumuha kayo ng di taga ron. Ayun Dapat nga ganun eh. Dapat requirements din kasi ng mga nagpapaliga na para hindi isipan ng, may lutong magaganap dito kasi nga kabarangay ninyo eh. Totoo. Diba? Pero ngayon sa lugar namin partner, hindi taga doon. Yung kinuha? Oo, mga kamag-anak lang. Ayan. Hindi. Yung mga hindi kilala. Pero referee talaga. Okay. Dapat ganun kasi doon pa lang, sa unang laro pa lang, malalaman mo na walang kampiyan. Medyo ako syempre, hindi naman ako masyadong marunong sa basketball. Pero nagigets ko yung point na sana walang kakilala. Kung kunwari man, ihalin tulad natin sa beauty contest para makarelate ako. Ayan. Sige, ganyan. Kung kunwari beauty contest. Kung sasali ako sa beauty contest, tapos imaginein mo yung isa sa mga judges, tito ko. Diba? Tapos kasali ka, diba? Tapos kasali ako. Tapos ako yung nanalo. Ano mararamdaman ko? At saka ano mararamdaman ng mga tao? Yung agad isipin. Luto. Kasi yung judge sa tito ni Sheena eh. Correct. Kahit sabihin pa natin na, maganda naman eh. Okay naman yung performance niya eh. Hindi mo pa rin maaalis sa mga tao na mayroong bias kasi tito eh. Tsaka kapag halimbawa may natalo, mag-iisip kagad yan kung paano ka natalo. Yan. Siyempre, unang-unang isipin kagad yan kapag halimbawa may kamag-anak ka na judge din. Sabi niya, kasi kaya siguro nanalo siya dahil tito niya yung Sheena pala yung judge eh. Diba? Wala, luto talaga. So kakalat ng kakalat yan. Correct. So mas maganda, mas malinis po ang laro kapag walang kakilala system. Diba? Para maiwasan yan, bago kayo sumali sa liga o sa contest ng fashion show or beauty contest, make sure na ano ba yung magiging ilalatag sa iyo na
magiging judge natin pagdating sa beauty contest. Ito, walang kakilala yan, walang kamag-anak. Sa basketball, walang referee na kamag-anak yan. Yes, para malinaw. Correct. Kasi bago ka sumali naman, di ba dapat ano ka rin may tanong ka rin. Tama. Mas mainam magtanong kesa basta sumali ka lang na magugulat ka lang na meron ka mag-anak pala. Yung mga sasalihan mo, diba? May referee na kakilala. Tsaka mismo yung nag-organize mo ng mga ganito, dapat alam nyo yan eh. Diba? Walang pinagkaiba ito sa pag-apply sa gobyerno. Yan, isa rin. Diba? Nag-try ako nung tumingin eh. Sa SSS, particularly. Kapag kunwari may kamag-anak ka doon, hindi pa pwede. Kasi parang magiging bias eh. Bias yan, oh. Diba? Totoo. So yun. Kumbaga, bawat meron tayong sasalihan, i-check muna natin. Ganun na lang. Kasi bago naman tayo sumali, di ba? May mga tanong naman tayo eh. Kumbaga, itanong nyo na kagad unang-una kung ikaw ay nag-aalinlangan. Kasi, pagdating pa sa ganito, walang masamang magtanong ha. Walang masamang maging ka dan. Matanong, wala bang mga kamag-anak dito? Wala bang mga ganyan? Gusto namin, patas ang laban. Oo. Para Kasi hindi natin maku-question eh. Pwedeng sabihin natin na wala, hindi naman talaga kumampi. Pero hindi nyo maaalis dun sa mga chismosa na sabihin nilang hindi, luto yan, luto. At saka importante dito, huwag daanin sa dahas. Kasi kapag halimbawa nalaman, hindi luto kamag-anak pala yung Google Pay nyo referee. Oo nga, totoo. Hayaan nyo na lang. At least alam nyo sa sarili nyo. Next time na pag kayo ay sumali sa paliga, tatanungin nyo na kung wala bang mga kamag-anak. Oo. Ganun Pagdating lang sa yun. Wala eh. Call pa rin naman ng referee yun eh. Alam mo, nakapanood ako niyan live sa TV. Yung parang lahat ng tao nagtaka kasi pumasok pero hindi kinount ng referee. Pero sa huli, wala, referee pa rin ang may call. Ang gawin nyo ganito, partner. Ewan ko, Toby, ang referee ba sa basketball na nakikita mo? Ikaw, di ba naglalaro sila, no? Isa lang ba? Dalawa yun eh. Dalawa. Gento, maganda. Halimbawa, isa taga doon, tsaka isa taga sa inyo. Pwede. Di ba? Pwede. Para gano'n, di ba? Para gano'n. Para wala problema. Ayan, quits yan. Di ba? Dalawang referee. Di para hindi ka mag-isip na, luto lang. Kasi yung dalawang referee, taga doon sa barangay. Magsama kayo ng isang taga-lugar ninyo, kahit di nyo kilala. Di at least meron kayong representative. Halimbawa, pag merong luto na ginagawa tong isang referee. Magluto rin isa. Hindi kaganda, partner. Mapapansin niya kung totoo bang foul. Diba, totoo bang may mga ganyan na nagawang violation? Ganyan. Totoo yan. Hindi, para patas ang laban. Truly. Hindi pa pwedeng isa lang yung masama ang ugali. Dapat dalawa. Hindi naman mabubuang isa kundi marami sila. Maggantihan tayo. Ganun na lang. Mamili kayo, di ba? Ganun na lang. Kapag sinabing isa lang referee, gawin yung dalawa. Para quits. Eto, basahin natin ang mabilisan ng mga sagot nila. Ang sabi rito, may ganyan nga pamangkin ko pinakamaganda sa JS prom nila. Okay. Pero ang nanalo sa best of dress, yung anak ng teacher. Send ko ba picture? Sabi ni Jojoy. Anak ng teacher, wala ka talaga Wala tayong laban dyan, anak pala ng teacher. Pero hindi naman natin nilalahad partner kasi baka naman talaga na maganda talented, maganda. Kasi wag din natin, i-base din natin kung sa talent din natin. Kasi pag halimbawa, alam mo naman na medyo talagang okay naman talaga siya, hindi porket anak ng teacher, di ba? Yes. Napaka-judger nyo Wag lang siguro magja-judge yung teacher. Yan. No. Pero okay lang malaman ng anak ka ng teacher. Yes, walang kaso yun kung anak ka ng teacher. Di ba? Anak nga nung tulya, okay lang eh. Eto, sabi sa akin, taga-probinsya kasi magkaiba naman ang referee ng Manila sa referee ng probinsya. Hindi naman po dyan or may kinakampihan ng referee. Depende po yan sa laro nila. Sabi ni Baby Rodriguez. Di ba dapat? Ganun. Ito naman, baka po cook yung referee kaya mahilig magluto ng laban. Char, dapat po sports lang, walang personalan, di ba? Sabi ni May Lopena. Ito tawa ka dito. Aanin mo pa ang magandang sagot sa Q&A. Kung yung kalaban ay may palitsyod pa sa panel of judges. Yun lang. bago mag-start ng ito, kain muna kayo, ito palitsyod. Sige po, thank you Kanino po. galing? Ito sa contestant number 5. Yan nangyari. Perfect. Si DJ Jimbo na lang kunin yung referee. May referee na kayo, may commentator pa, merienda lang ang bayad. Pwede. Merienda na may 5,000 pesos. Sabi ni Ems Ruan. Yan din busit na busit ako sa nagwo-work doon sa barangay, sa Talon-Talon Loop, Zamboanga City. Pinapabalik-balik, papang? Papang ko sa senior ID niya. Kasi daw may anak naman yan ng
nagpapadala sa ibang bansa. May pamasahe naman daw yan. 72 years old daw? Ano daw? 72 years old ang papangko, kakabwisit, di ba? Yun ang sabi. Pabalik-balik kasi dahil ilang taon na rin kasi 72 na yung senior na pero pabalik-balik pa. Nirereklamo niya dun sa barangay. Dapat dapat i-consider na natin yung mga senior Priority natin sa mga ganyan. Yes, meron yung priority lane. And line. Eto sabi ni Jeff Tads Olivero sa International Basketball kagaya ng FIBA. Yan. Bawal yan. Dapat ibang lahi ang mga referees. Yun. Pero amateur liga lang naman. Enjoy nyo na lang ang laro or tambakan nyo agad ang kalaban para hindi na makahabol maski mangdaya pa sila. Tama, galingan nyo lalo, di ba? Para magulo yung referee. Tsaka wala namang makakapigil kapag nakashoot ka eh. Correct. Points yun eh. Totoo. Di ba? Ay, nako. Oy, may mga nanonood sa atin sa Milan, Italy. Oy, Hello dami po. nila ngayon Yan. Isang makulimlim na tanghali dito. Sabi ni Idol Big Shock, mag-Arena Plus na lang sila. Hindi pa sila madadaya. Tama. Lisensyado pa. Lisensyado pa ng Pagcor yan, di ba, Big Shock D? At dapat daw mag-MX3 para sure panalo sa laban ng buhay. Sabi ni Rocky Alex. Iba talaga. Ay, nako. Yun lang. Ganun na lang, no? Ipakita nyo na lang na, yung best ninyo. Yes. Kapag naman, pwede ka naman magreklamo kapag may nangyayaring lutuan doon eh. Truly. And saka, makikita naman yan sa laro ninyo, yes. Di ba? So, kung kunwari, manluloko man yung referee ninyo, edi siya yung mapupulaan. Di ba? Kumbaga, malalaman ng mga tao yan eh. Oo, kung obvious Siyempre, naman dami namang audience yan. dyan. Tsaka maghahakot din naman kayo ng mga taga-barangay. Yes. Sa audience impact tayo babawi. Huwag nyo lang dadaanin sa dahas kasi karamihan na nakikita ko mga liga eh. Nagkakaroon ng rambulan eh. Huwag ganun. Huwag daanin. naman, sabi nga nung isa initak ka lang, nagalit ka kagad. Chill ka lang. Chill lang. Kaya Ice pickin mo rin. Huwag ganun, partner. Kaya nga basketball di ba? Ano bang basketball? Di ba sports? Ayan. Dapat sports lang. Sports lang. I-develop natin ang camaraderie. Wow. Sportsmanship. Siyempre kapag sports, Arena Plus. Yan, perfect. Dahil dyan, panibagong drama na naman ang hindi natin nasolusyonan pero ating napag-usapan. Kaya masasabi ng Jim si Jan ay, anong drama mo? Kung may mga drama kayo sa buhay katulad niyan, pwede nyo i-share sa amin yan sa Sheena 1067. At sa akin po DJ Jimbo, naku bukas, panibagong drama na naman. Miyerkules na bukas, mga pangga. Yes! Bukas ulit yan, mga pangga. Susunod na, The Monarch of Philippine Radio. Walang iba kundi si Kuya Chico! Kaya walang maglilipad mga pangga. At muli, nakasama ninyo nag-iisang pabebot na si Sheena. At ang inyong Jimbalicious DJ na si Jimbo. Dito lang yan sa programang Anong Drama Mo? Number 106.7 Energy FM. Panggawong sabing radyo, sabihin mo.